Sir Patterson. Hello, sir. Oo, okay. Opo. Sarap pagkaroon ng mga ganitong bakasyonan, no? Kailan pa nag-start build to, sir? 2021. Pero yung Pati rabbit, itong mga to, tinanim mo lahat to? lahat. 10 hectares ito eh. Wow! Kaya lang itong dinedevelop, nasa 1 hectare lang mahigit. So plano ko yung mga iba, tanim-tanim. Tanim for hobby, not for business. Kasi alam mo naman. Orchard na lang, iba-ibang puno na lang. Oo. Ito, tingnan mo ito, cherry blossom. Para lang pag may mga bisita, maganda sa paningin ng tao. Ano yan, mga bata pa. Pero yung mga iba malalaki na. Ito naman ang plan namin para pasyalan ng mga bisita. May entertain. Wala siyang tulugan. More on open, kain lang. Open Kain, space. Parang gathering. Para siyang event place na rin. Pero private siya. Matindi yung maintenance din ito. Malaki. Alsada. Tapon pera dito pagka ganun. Hindi negosyo. Pasaway na buhay. Pang ano lang, sir, pang break. Ito medyo malalaki na yung puno. Nauna ko tinanim. Mga 3 years na yata ito. Mga 2.5. Tagal rin. Ang sabi sa akin, mga at least 8 years para mamulaklak. Ang ganda na ito pag nagbubloom ito na. Ito na, sir, ito na yun, yung farm. Ito yung rabbit farm. Ito na. Actually, dapat 8 yan. Tinigil ko lang dahil medyo humina ang market nung after pandemic. Oh, I see. Sir, mag-intro na tayo dito bago tayo pumasok. Good morning! Ayan, si Welcome Sir. to Rabbit Farm with a buddy. Sir Patterson Ngo. At siya yung ating resource person for today. At matagal-tagal na kaming hindi nakapag-feature ng rabbit. But excited ako kasi I'm sure maraming update na kailangan malaman ng audience natin para mag-succeed sila sa rabbit farming. Kasi maraming napaso, sir, right? Yes. Tara, tuloy po tayo para sige, makita yung ating rabbitan. Ano pong pangalan ng rabbit farm ninyo? Rabbit Improvement Company. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect, happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Meet the Agribusiness Connect panelists. Rice and corn, high-value crops and orchard, smart farming and precision agriculture, livestock and poultry, aquaculture, mechanized farm machineries. See you in Agribusiness Connect. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Bale, nag-start po akong nag-focus sa rabbit noong 2018. Pero mga fancy pa lang, mga local rabbit.
mabilis pala dumami yung rabbit. So sabi ko, instead na pag-alaga ng baboy, ang baboy kasi nasa 2.8, 2.5 parity lang per year yung cycle. Ang rabbit, kung magaling kang mag-alaga, tama yung proseso, kaya natin i-maximize up to 10 times. 10 beses. So, kaya niyang pantayan o mas malaki? doon Mas sa malaki. Mas malaki. hog? Mas malaki. Mas malaki. And then, ang feed conversion ratio niya, yung FCR, is around 2.5 to 3. Ang baboy kasi nasa 2.5 to 2.8 eh. Okay. So, mas ano siya? Mas In short, efficient. mabilis naman dumami ang rabbit as long na tama ang temperatura, tama ang facility, tama rin yung ibinibigay natin na pagkain. Okay. Yan ba, sir, yung tamang way para mag-alaga, para sabihin nating maging productive o kikita yung farm? Unang-una, kailangan yung mga lahi ng rabbit natin ay manggaling sa mga tamang breeder. Okay. Likewise, ang ating mga alaga ngayon, lahat po yan, yung mga breeder, galing po sa Europe, sa France. Ito, sir? Yes. Wow. Yan po yung mga baby rabbit. Kung mapapansin nyo, nasa 40 days pa lang yan. So Malalaki na sila. even yung sir, yung baby rabbit nanggaling din sa France Hindi or po. paanak mo na dito? Paanak na. Anak So, ang pinaparating natin yung mga Yung mother. GP, mga Oh, grandparents. okay. Grandparents. Grandparents. Mahal ho kasi magpa-import eh. So Alam mo, from grandparents to parents. Yes, And then, parental stock. And parental then, stock. And then ito. ito na yung mga for meat. Ito yung for meat na. I see. So ang business model mo, sir, for meat, hindi... Majority na buyers sa atin, yung mga nagbe-breed ng rabbit. Okay. So sila bibili na parents. Opo. Dahil tayo pa lang sa Pilipinas ang may pinakamagandang rabbit na nanggaling sa France. Okay. Kung mapapansin nyo po, kahit i-check natin sa internet, si He Farm Company, largest genetic company all over the world. Siya lang po ang may pinakamagandang supply ng rabbit. At ikaw lang nakakakuha doon, sir? Yes, tayo po ang distributor dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas? Yes. Wow. Sir, tama bang i-quote na ikaw ang may pinakamagandang rabbit sa buong Pilipinas? Kung susuma total mo, yes. Pero siyempre, mahirap naman sabihin na tayo may pinakamaganda. Diba? Pero yan ang katotohanan. Kasi naniniwala naman tayo sa mga genetic company. As long na if you want to be serious in business, dapat from the very beginning, itama mo na lahat. Okay. So, ikot po Sige, tayo. Sir, ikot tayo. Kung mapapansin nyo, meron po tayo dalawang klaseng kulay na rabbit. Okay. Isa yung may colored, isa yung may white. White. Generally speaking, kung meat production tayo, ideally, dapat white. Kasi para pag nag-harvest tayo, nagde-dress tayo ng rabbit, hindi maiwasan minsan, may mga balahibo pa rin na iiwan. So kung white rabbit, mas hindi takaw pansin, malinis tignan sa komisari. Unlike ng colored rabbit, kita mo. Pag nakita mo yung buhok, siyempre minsan mandidiri ka, bakit may natitira pang buhok? Hindi yata maayos yung pagkalinis ng rabbit. But bakit ho tayo nagparating ng mga colored? Kasi nung time nung nauna tayo nagparating, meron pa rin ibang mag-rabbit. Gusto nilang may nakikita silang may kulay. Ayaw mo naman sa farm, puti lahat, parang masyadong solemn, masyadong malamya yung farm. Gusto mo medyo multicolor. So napilitan rin tayo magparating ng may kulay na rabbit. So we have two kinds of rabbit, isang decolor, isang puti. But parehas sila, Sir Pat, for meat pa rin? Yes, for meat. Okay. Sa ibang bansa po, yung mga may kulay na rabbit, ginagamit nila yan for pet, yung mga pang katulad sa mga kaltimay, binebenta sa mga bata. Pagka meron Easter rabbit, yan ang mga ginagamit nila. And then white, generally speaking, yan na ngayon for meat, saka for mga pharmaceutical, for experiment. Yes. Sir Pat, etong anong breed po ito? Itong may ito po, kulay mo? produced na namin yan. Tawag namin yan si PS200. So, nagkaroon na rin kami ng sariling code para ma-identify namin saan nanggaling yung lahi niya. Okay. Pero to begin with, ang in-import natin
is yung GP, grandparents. Grandparents. Okay. So, meron tayong tinatawag na si PS40, PS119. Alam po ng mga mag-arabit yan. Yan yung kinalolokohan nila nung way back 2019. Diyos ko, umaabot pa ng 300,000, nag-aaway pa sila. Bakit di sila mapagbigyan? Dahil dumating talaga sa point na medyo mahirap mag-import ng rabbit. Okay. Pero sa ngayon, ito na po yung opportunity ulit dahil very economical na ang ating mga lahi. Nire-release lang namin yung mga PS200 natin at rate of 3,000 pesos per head. Mura yun, sir. Mura na. Sir, if you don't mind, ano yung reason bakit mahirap mag-import dati? Dati, mahirap mag-import dahil hindi pa siguro na-realize ng ating gobyerno na ang tamang mga genetic ng rabbit ay dapat manggaling sa ibang bansa. So medyo nandoon pa siguro tayo sa way na meron naman tayong sariling local eh. Bakit tayo mag-i-import? Pero kung makikita natin, kahit sa ibang livestock like yung baboy, manok, nanggagaling talaga sa iba. Medyo may kakulangan tayo sa pasilidad. Kulang tayo sa mga gamit para magkaroon tayo ng sariling genetic company. Okay. Sir, ito naman, anong lahi to? Ito mga Hyla. So anak po yan ng ating grandparent. So sila po yung magiging parents po ito, sir. So sila po yung parang second generation. So local breed na rin yan. I see. Ang kagandahan po dito sa mga dinidispose natin, naka-adapt na sila sa climate natin. Okay. Unlike yung talagang galing pa sa Europe, first 6 months naka-aircon pa sila. Even though naka-tunnel vent kami, meron kasi ako isang maliit na tunnel vent nandoon po sa parte ng Rosario, Cavite. Doon muna namin sila sinesecure pagka dumating. Para medyo Gano'ng katagal siya doon, Doc? Mga 6 months. Mga 6 months po. Tapos ito pala, ito yung mga grandparents. Mga grandson na yan. Grandchildren. For meat na yan, supposedly, kung ibabase natin sa tamang proseso sa Europe. Pero madami pa rin tayong mag-arabit, yung mga first time mag-aalaga, gusto palang matuto, ginagawa na ng breeder yan. To be honest, kahit for meat na siya, dahil nga, kung maalala mo, na-mention ko kanina, yung mga local rabbit natin masyadong inbreed na, masyadong chapsoy na, hindi natin alam kung talagang saan ba nanggaling. So, mas maganda pa rin yung na-produce. Pwede mong i-breed siya dito? Pwede pa. Okay. Tapos kung gagawing meat, Sir Pat, anong normally age nung rabbit? Okay, that's a good question. No? Usually, sa he-farm, sa ibang bansa, ang ginagawa nila 90 to 120 days. Dahil medyo mainit ang weather natin. So, during summer, umabot tayo ng 135 days. Pero pagdating ng bear month, like October, November, December, hanggang January, medyo malamig ang panahon dito, lalo na sa Amadeo, high altitude tayo. So, nare-reach namin ng 95 days. Nag-harvest na kami. Nag-average tayo ng 1.8 to 2.9 kilos. Depende doon sa range. 2.9 kilos? Malaki yan. Malaki. At ayun nga, andito tayo pala sa Amadeo. Okay. Ano pa, sir, ang ipapakita natin? Ito naman yung may mga bagong paanak tayo. Makikita nyo. Yan. Siyang gumawa niyan, sir, no? Sarili niya, yung fur niya yan. No? Yan po yung nature ng rabbit. So kung mapapansin nyo po, yung cage natin dito, lahat po yan made in Italy. Sa buong mundo, iisa hanggat dalawa lang ang marunong gumawa ng cage na quality. So, nasa Italy sila. So, madami ho kasi mga China na rabbit cage. Nakapagsubok na rin tayo before. Alam mo, buddy, ang problema, minsan natitempt ka dahil mura. Imagine mo, katulad nitong isang cage, umaabot ng 60 plus thousand, di pa kasama yung shipment cost. So kung bibilangin mo, 80, 90, parang isang set lang ng ganito. So sumubok muna tayo ng mga China brand. Apparently, nung tumakbo na yung
proseso, unti-unti nagkakaroon ng issue. Yung soil hack, tapos na-stress yung rabbit, hindi naman natin na-realize na cage pala ang issue. Ang reason. Ngayon, nung natuto nga tayo gumamit na itong mga Italian na quality product, talagang sobrang easy. Parang ang layo ng diferensya. So, malaking bagay talaga kung tinama mo lahat ng gamit. And then, kung mapapansin nyo, sa Europe, ang cycle ng rabbit, kasi ang gestation po ng rabbit is 31 days. 31 to 32 days, right? So, dito sa atin, same din naman, 31 to 32 days. Pero ang style kasi ng mga kooperatiba natin, yung natutunan ko rin dati, ang ginagawa nila 70 days daw ang cycle. So, palalakin yung mga inakay, pagdating ng 35 days, iwawalay, and then ibibreed mo ulit after 5 days. So, Yung 31 days. So, it's like 35 plus 31. That is 66 days plus 4 days rest, breed ulit. So, parang 70 days ang cycle. Natutunan namin ito sa HIPARM. Pag breed mo, first day, manganganak siya ng 32 days, right? After 10 days, ibibreed mo ulit. Pero nagpapadede pa siya. So, parang simultaneous. So, doon nga papasok yung kaya mo ng 8 to 9 times in a year instead of 3 to 4 times in a year. So, doon pa lang, imagine mo, Na times 2 na. Kaagad. same kumakain yung kuneho mo, pero nakapag-produce ako ng 8 cycle. Eh, ikaw 3 to 4 cycle. Yeah. So, talo ka na doon. And then, pangalawa, dahil maganda nga yung genes ng mga rabbit natin, nag-average sila ng 10 na baby. So, hanggang iwala yan, dapat ma-maintain mo yan. Since hindi pa naman tayo ganun kabihasa, dahil ang ating pasilidad, hindi naman air condition, nag-average na tayo ng 8 hanggang walay. Maganda na rin yun. Maganda Kasi naririnig ko sa mga ibang farm, makapagbuhay lang kami ng 3 inakay, masaya na kami. Sabi ko, pag ganun lang po, wag na nyo ituloy yung pag-rabbit. Hindi rin kayo kikita. Pero minsan kasi pag nandiyan ka sa industriya, naaalyo ka pagkagising mo ng umaga, nakikita mo yung mga kuneho, nasa tabi mo, yun yung nagiging stress reliever mo. Saka alam mo kung anong maganda pa sa kuneho, hindi yan katulad ng baboy, manok, kung iba't ibang hayop. May ingay. Sila yung tipong tahimik lang. Kala mo, walang farm. At the same time, alam mo naman siguro, Kuya Buddy, ang mga manure ng rabbit, hindi po katulad ng ibang livestock na kailangan mo pang i-decompose. Sila directly pwede na natin apply sa mga plant. So yung mga mahihilig mag-alaga ng mga halaman, tuwang-tuwa sila pagka nakakita sila ng may kuneho ka. Hinihingi nila. Sabi ko, hindi hinihingi yan. Binibili po yan. 300 ang isang sako. Talagang may halaga. Pero kami, pinamimigay namin. Kasi sa amin, siyempre, magkano lang ba yan mga rabbit manure? Since nakakatulong ka, ang ganda rin. Nakakataba ng puso. Eh, minsan nga, pagka may harvest silang avocado, mangga, papadala lang sa amin. Kasi ginamit. Kasi nagamit yung rabbit manure. Sir, na-mention mo, no, dalawa na kaagad, yung Yes, key dalawa. para mas maganda yung mas productive ka. Number one, dapat mapanak mo na mas madami. Basta ibigay mo yung tama para sa kanya, para dumami yung anak. And second, dapat mas madami yung cycle. Yes. So in effect, parang yung ordinaryo na nagra-rabbit, parang times 4 ka agad ikaw. Tama. And then, isa pa isisingit ko po, no, Kuya Buddy. Yan yung malaking pagsubok o malaking pinagdaanan ko nung bago ko natuto mag-rabbit. Siyempre, kung nag-start ka pa lang, ang laging isipin mo, saan ka makakatipid? So, siyempre may mga supply dati ng mga pellet ng manok, mga pelletized. And then ipinipilit natin na pwede na siguro ito kasi pellet din yan eh. Actually, nag-start sir na wala mga feeds, dati diba? wala pang rabbit feeds. Noong 2016, wala nagbebenta. May mga rabbit feeds, pero yan ang for fancy rabbits, which is hindi mo naman i-introduce sa rabbitan mo. Malulugi ka kasi ang 1 kilo nun, 250 pesos. Eh, ang rabbit feeds ngayon, makukuha mo lang ng 35, 40, ba't ka mag-i-invest ng 250? So, lahat yan ang nagiging kasanayan. Nagsimula kami sa chicken feeds. Lahat kami, doon talaga kami dumaan. Hanggang 2019, 2020,
madami na mga feeds company na realize nila, lumalaki na ang rabbit Yung industry. rabbit. So, Nag-introduce that's time, sila. Nag-introduce na sila. So, siyempre, Kumusta, sir, yung introduce nila? eto nga siyempre, as negosyo, ine-aim nila paano kumita lahat, paano makatipid lahat. So, kami mga rabbitero, siyempre, lagi din namin sinasabi, ang bilis-bilis mamatay ng mga rabbit, baka pwede namang masuplayan mo kami ng murang pagkain ng kuneho. Yung affordable, di ba? Na kung pwede, babaan nyo. At ito naman si mga feeds company, sige, yan ba presyo nyo? Pipilitin nating Mamatch namin, sabi nila. So, dahil sa ganun nga pamamaraan, hindi naman natin na-realize nung time na yon na iyan na pala yung nagiging dahilan bakit hindi lumalaki yung mga nagrarabit. Dahil alam nyo yan na madami nagtatae, bigla na lang namamatay yung inahin bago manganak, o kaya during the time ng gestation, bigla bumabagsak yung katawan ng ating mga breeder. Dahil siyempre, nasaan ba yung nutritional value na binibigay natin? Okay. So, ako nung time na yun, hindi ko rin maintindihan. So, may nag-tip sa akin, sabi niya, Pat, baka maaring ipalab test, ipasuri mo yung pagkain ng rabbit feed. Sabi ko, ba't ako gagawa niyan? Ang mahal-mahal. Isa lang naman ako sa mag-rabbit. Sabi niya, Pat, pag gusto mo seryosohin yan, kailangan talagang may konting sakit, may konting kurot. Okay. Talagang gagastos ka. So, talagang 3 araw, 3 gabi ko yata inisip. Sabi ko, tutuloy ko ba ito o bahala ng buhay? So, eventually, dinala namin sa Batangas, pinalab test namin, lumabas lahat ng resulta. Bagsak. Iba-ibang brand yan, sir? Iba-iba, bagsak. Ang bababa ng fiber nila. Pero doon sa labeling, magaganda. Ano mo yung nakasulat? Kung yung kinakain mo, hindi naman tatama. Saan ang discrepancy dun, sir? Kasi as far as the label is concerned, kinuha niyang formulation. Yeah. Nag-substitute ba siya ng ingredients? Parang ganyan ba? Most likely sa tingin ko. Kasi katulad yan, when we talk about protein source, protina o kaya fiber, lahat naman ng pagkain may protein. Pero lagi nyo take note, ang rabbit is herbivores. So it should be plant-based. So kung sinabi natin protein, yung mga buto-buto ng baboy, mga retaso ng mga manok, mga chicken neck, pinakain mo sa rabbit, ano mangyayari sa rabbit natin? Eventually, parang nilalason natin sila. Pero protein din yun eh. So yan yung mga natutunan ko. Kaya kung makikita nyo yung mga component, yung mga laman ng ating pellet, may mga alfalfa pa yan. Yan yung kinakain ng mga kabayo na mamahalin pang karera. Sabi nga sa akin ng mga iba, Diyos ko, rabbit meat lang yan, pinapakain mo pa ng alfalfa pagkamahal-mahal. Sabi ko, at the end of the day, basta kumikita ka ng hindi malaki, basta hindi ka nalulugi, okay na. Kaysa yung pinipilit mo na, tipid ka dito, tipid ka doon, pero sumusuko ka, nalulugi ka. Di ba? Parang may mali sa pinagagawa. Sir, paano mo sinolve yung problem? You created your own feeds ba? Yes. Wala naman tayong pagawaan ng tolmilan. So, ang ginawa na lang natin, humanap tayo ng karatig o yung malapit sa atin. Kung sinong willing tumanggap sa atin na mag-produce ng at least minimum of 2 tons. So, doon na kami nakipag-usap. 2 tons per production. Every time per na production. mag-produce. So, mabilis naman maubos as long na meron kang numbers of rabbit. Dapat kasi ang mga pagkain, once na na-produce mo yan, once na na-pelletize yan, dapat within 30 days, nako-consume yan. Yung 2 tons, ubusin mo in 30 days? Yes. Pinakamatagal na yan. Yung iba nga, 7 days ideally. Kasi yung mga source niya, yung mga content niya, bumabagsak. Let's say fiber, 17%. Habang tumatagal yan, bumabagsak yan. Bumabagsak yan. Sir, paano ka nagkaroon ng, nag-aral ka para mag-formulate? No, hindi po. Since kumukuha tayo sa Europe ng mga rabbit, humingi na rin tayo ng formula. Alam nyo naman, yun yung expertise nila. Ilang dekada na sila nagra-rabbit, lumalaki sila. Even though yung mga China, sa kanila rin kumukuha ng mga breeder. So,
very usual na sa kanila, common na sa kanila kung ano yung mga dapat na formulation. Hindi na ho natin kailangan aralin kung may mas magagaling sa atin. We just listen. Kasi alam mo kung aaralin pa natin, kailangan mag-veterinary pa tayo. Kailangan mag-aaral pa tayo. Nutrition. Medyo matrabaho. Pero sir, ano sila? Generous sila na ibibigay nila yung formula? Siyempre naman. Kasi ang aim din naman nila, mabuhay tayo. So, yun din naman ang laging advocacy ko sa mga mahilig pumasok sa mga farming, especially itong rabbit expertise natin. Bago ho tayo pumasok, willing kayong gumastos at willing kayong makinig kung ano yung tama sa kamali. Kasi kung titipirin nyo, iso-shortcut nyo yan, meron nga tayong mga iba, di ba, nagsasabi, pakawala lang nyo yung rabbit sa inyong bakuran, dadami yan. O, sige. Pakawala nyo, first day, masaya kayo. Second day, masaya kayo. Third day, magugulat kayo. Ba't ang daming galis? Okay. Diba? So, yan yung mga bagay-bagay na dapat natin matutunan. Kung ano yung tama, ano yung mali. Hindi natin pwedeng ipagpilit na ito yung mga naririnig natin eh. Ito yung mga nakikita natin nung araw eh. So, kung mapapansin nyo itong mga rabbit cage natin, ito talaga ang practice kung gusto nyo pumasok sa livestock. Okay, sir. Isa-isahin natin yung mga technical, sir. So, aside from the itong kulungan, first, saan ba yung, is there an ideal location where to establish your farm? Sa ano po ba yung lugar best saan pwedeng mag-alaga ng rabbit? Ideally, I can say na dapat medyo high altitude tayo. High altitude. Bakit? Para medyo malamig ang klima. Katulad dito sa Amadeo, kung di ho nagkakamali, nasa 500 meters yata ang altitude natin dito. So, tuwing hapon, maramdaman mo na yung medyo maganda yung weather, malamig. Or, pwede naman siguro sa mga sa mga low area, pero meron kang gagawin na paraan. Katulad yan, ise-secure mo yung rabbit houses mo, magagawa ka ng katulad ng tunnel vent, tulad ng ginagawa sa mga babuyan, sa mga manukan. Pero kung ayaw nga natin pumasok sa ganyang approach, kailangan medyo nasa upper area, mataas na lugar, like Baguio, Bukidnon, yung mga medyo matataas ng level. Para katulad dito, iwas ka na rin sa mortality. Kasi pag mainit ang panahon, hindi nila kakayanin. Kung ang baboy nga, hindi na nga balbunin ng baboy, di ba? Dami pa nga heat stroke eh. Ang baboy, pwede mong paliguan yan kahit papano. Ang rabbit, bawal maligo yan. Bawal maligo. Kaya pagka dumarating na yung araw ng summertime, nako, pag makikita mo yung mga backyard rabbitero, talagang meron na silang sprinkler, naglalagay sila ng mga misting, kung ano-ano. Dinidiligan nila ng tubig yung mga bubong nila. Pero at the end of the day, tama ba yun, sir? Mali. Kasi lalong tumataas ang humid, lalong nasosuffocate yung respiratory ng rabbit, naapektuhan. Kaya every time pag meron kaming incident na may nangyayari sa rabbit, kabisado na ng mga bata ko, talagang ina-anatomy namin, binubuksan namin. Isang tingin pa lang, minsan, just send sa picture, sa cellphone, meron kaming group Viber, nakakatuwa nga ngayon, mabilis na yung access natin. Unlike dati, kailangan pupunta ka pa sa farm, titignan mo pa. Ngayon, on the spot, sige, buksan mo yan, ibiyak mo yan, tignan natin, alam ko na. Madumi ang farm natin, alam ko na. Nasa genes yan, mabilis mo na suriin. Oh, I see. Sir, so na-mention mo yung, ayan, hindi tama yung sprinklers, di ba? So, ano yun, meron ka dapat ganito ba ang setup dapat? May bubong kung mapapansin nyo, etong bubong, hindi ito common. Oo nga, normally, ang bubong yero, di ba? Ito, with PU insulation. Yan yung ginagamit sa mga cold storage, yung mga sa ice plant, sa mga tunnel vent, ganun na rin ang ginagamit. Medyo quite expensive kasi kung compare mo sa yero lang talaga, nasa times 5 ang presyo niyan. Times 5. Pero lagi mo iisipin ang bibilangin mo bottom line namamatay nga ba ng rabbit? Ano mo yung nakatipid ka, wala naman na pinupuntahan yung negosyo mo.
So, at the end of the day, pag naitama mo talaga yung facility natin, mas maalwan kumilos, mas mabilis kumalaw. Katulad po dito sa ground level natin, kung makikita nyo yung mga dumi ng rabbit, kung mapapansin nyo, practice na rin ito sa mga cow industry. Sa mga ibang, sa mga ibang babuyan, yan na rin ang practice. Ang tawag nito, yung parang pinapala, pero automated. Automated. Pwede ba paki-on mo yung ano? So gumagalaw to? Yes, parang yes. yung... Hindi na niwawalis. Hindi na niwawalis. Automated yan. Wow! So, ano yan? Pares-pares yan. Pares-pares yan. Parang conveyor na siya. Sige sir, while waiting na paanda rin yung conveyor sir. So ano po dapat ang ideal na taas nitong bubong dito sa floor? At bakit kailangan open? Kaya namin inopen yan. Nung time talaga na tinatayo ito, indoor dapat ito. Dapat tunnel vent. Ito, nandiyan na nga yung mga equipment ko eh. Talagang parang chicken house din. Pero nung nag-try muna kami ng open type, wala naman kaming nagiging issue. So, siyempre, medyo mataas rin yung electricity cost nun. Pangalawa, pag masyado natin in-spoiled yung mga ating alaga, baka yung mga kumukuha sa atin ng rabbit na gagawin ng breeder, walang matira. Mahirapan sila. Mahirapan sila. Kasi mag-a-adjust pa sila ulit. Yes. So, naisip namin para maging win-win solution, since hindi naman tayo ganun ka-intensive breeding, pwede na yung ganitong approach. Natapos natin yung ventilation. Maganda yung ventilation, open. Ito sir, pag-usapan natin ito mismong cage. Okay. Bakit ganito ang setup? Okay. Kung mapapansin niyo po, yung kaninang una, yung may nakita tayong inakay na rabbit. Yung may anak. Meron siyang shelves, di ba? Yes, sir. Meron siyang harang. So, ipakita lang po natin yung... So, ito po. So, ito po yung tinatawag natin na nest box shelving. Okay? Ang trabaho nito, 3 days bago sila manganak. Saka natin binubuksan yan. So, once na nabuksan na natin yan, so, gagawa na sila ng fur nila, yan yung nature ng rabbit, tatanggalin nila yung mga balahibo nila, gagawa sila ng nest, hanggang manganak sila. Now, pag nandyan na yung baby, ang rabbit kasi, once a day lang nagpapa-dede yan. Yung ginagawa ng iba, hindi marunong, kala nila pusa, aso, every 3 hours. Mali, walang gatas ibibigay ng nanay. At the same time, may stress ang nanay, mamamatay yung nanay. So, yan ang naging problema. So, ang ginagawa namin, pag umaga, bubuksan namin yung nest box, papasok lahat yan, sabay-sabay. After padede, sinasara namin. Lalabas din siya ulit. Lalabas siya. Bakit? Ang problema kasi, pagka naka-open nito ng 24/7, pag nakarinig sila ng tulad yan, tumatakbo ngayon yung conveyor natin, medyo maingay, nature ng mother yan. Ipro-protect niya yung mga anak niya. So, labas-pasok, labas-pasok. Oh, I see. So, stampede ang mangyayari. Mamamatay. So, ito na pala yung scraper natin. Yan. Ito na. Ito naman isa, pabalik. So, pag ito, paabante, yung isa, pabalik. Dito po, para makita natin. Galing. So, kailan po, ito, nakakonect siya, oh. Yes. Parang ano siya, ship line, back to back. Parang ship line. Ayan na. So, ito, paabante. Ito, parating. Yan pa pala yun. So, pag paatras siya, yung pinakapala niya, yung kayuran, umaangat yan. Para hindi naman papunta doon yung dumi. Galing. So, lahat yan, galing ho ng Italy rin yan. Nag-try na rin kami dati ng China. Ang problema, yung bakal na pinaggamitan nila, dahil hindi nga stainless, talagang kinakalawang. Saan po babagsak yan? Dito babagsak. So, dito naiipon yung mga dumi. Tapos meron kami mini backhoe, kinukuha namin para matuyo. Galing. Saka ang good thing sa rabbit manure, hindi katulad ng ibang dumi ng hayop, nilalangaw. Di ba? Pag dumi ng aso, ang daming bangaw. Ang rabbit, wala. Ba't kaya, sir? Plant-based siguro yung mga kinakain nila. That's why na, kahit sa kambing Kambing same din yan ang hindi ko pa maisasagot bakit. Pero
Yan ang advantage. So ano pang ibang features sir ng kulungan? Aside doon sa nest? Maganda sa mga kulungan. Una, pag hindi nga tama yung mga kapal ng alambre, yan ang normal na nagiging issue sa rabbit, yung soy hack. So yung soy hack, yung baga sa tao, yung kalyo. So once na nagka-soy hack ang rabbit, nasasaktan sila, ayaw na nila kumain. So pag hindi sila kumain, alam naman natin ang magiging problema, eventually, magkakasakit sila. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.